Basura ka lang na walang silbi, bulyaw ni Marco habang nakapulupot ang braso sa kanyang kabit sa mismong kama kung saan binawian ng buhay ang anak nila ni Maya. Kasabay ng malakas na pagsara ng pinto at ng pagdausdos niya sa malamig na sahig, pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, tinapakan ng basag na picture frame at huminga ng malalim. Mula sa basag na pagkatao, babangon siya. Ngunit paano kung ang tadhana'y may mas malupit pang laro na inihanda para sa kanya? Walang tigil ang pagbuhos ng galit ng langit sa kalupaan ng Maynila. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kaluluwa ng syudad. Lumilikha ng mga ilog sa kalsada na dati puno ng buhay at pangarap. Sa loob ng isang mamahaling sasakyan na hindi makausad sa gitna ng matinding baha, nakaupo si Gabriel Santillan, ang CEO ng isa sa pinakamalaking tech companies sa Asia. Katatapos lang niyang isara ang ₱1 bilyong kontrata, ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Sa gitna ng karangyaan, ng amoy ng leather, sa kanyang upuan, ng malamig na hangin mula sa aircon at ng mahinang tunog ng classical music, ay may isang malalim na kabasyuhan, isang katahimikan na mas nakabibingi pa kaysa sa hagupit ng unos sa labas. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan, sa mga ilaw ng poste na naglalaro sa ibabaw ng maruming tubig baha. Ang ritmo ng pagbagsak ng ulan sa bubong ng kanyang sasakyan ay tila isang kantang malungkot na paulit-ulit na tumutugtog. Hanggang sa isang anino ang pumukaw sa kanyang pansin, sa ilalim ng nangangalawang na silong ng isang waiting shed, sa kabila ng rumaragasang tubig, may isang maliit na figura. Isang batang lalaki na sa tantiya niya ay hindi lalagpas ng 7 taong gulang. Butot balat, basang-basa ang manipis na damit na gulagulanit na. Nanginginig ito sa ginaw, ngunit ang buong katawan nito ay nakayukyok. Nagsisilbing panangga sa isang maliit na bulto ng basahan na mahigpit niyang yakap-yakap sa kanyang dibdib. Ginagawa niyang bubong ang kanyang payat na likod para sa anumang nakabalot doon. Ang determinasyon sa mga mata ng bata, kahit papuno ito ng takot at pagod, ay tila isang nagbabagang tulos sa gitna ng nagyayelong gabi. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Valerie, ang kanyang nobya, ay umilaw sa screen. Sinagot niya ito. Ang boses niya'y walang kabuhay-buhay. "Gab, where are you? The party is almost over. You promised you'd be here." Ang matinis at naiinis na boses ni Valerie mula sa kabilang linya. "I'm stuck. The flood is terrible." Sagot ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin sa bata. Gab, ano ka ba? You should have taken the chopper. Anyway, bilisan mo na. Ayokong mapahiya sa mga amiga ko." Huminga ng malalim si Gabriel. "Valerie, I think I just saw something. A child. No, 2 children. They're dying out here in the cold." Isang sandaling katahimikan ang sumunod, bago ang isang tawang walang bakas ng simpatya. Gab, hayaan mo ang DSWD dyan. Baka may sakit pa iyang mga batang nyagit na, "Yan, mandiri ka nga." "Kadiri, baka mahawaan ka pa. Just get here, okay?" Click. Ibinaba ni Valerie ang telepono. Ang mga salita nito, yagit, kadiri, mahawaan, ay umalingaw sa isip ni Gabriel, kasabay ng imahe ng batang lalaki na mahigpit ang yakap sa kapatid nito. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang ₱1 bilyong kontrata, ang party, ang karangyaan, lahat ay nawala ng saysay. Hindi na siya nag-isip pa. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit pa hanggang tuhod na ang baha, binuksan niya ang pinto at walang alinlangan na lumusong sa maruming tubig. Ang lamig at dumi ay gumapang sa kanyang mamahaling pantalon at sapatos, ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan niya ang bata. Sa paglapit niya, mas luminaw ang lahat. Ang bulto ng basahan na yakap nito ay isang sanggol. Kulay ube na ang mga labi at halos hindi na humihinga.
Ang batang lalaki, sa pagkakita sa kanya, ay umatras ng kaunti. Ang mga matay nanlilisik sa takot. Niyakap pa ng mas mahigpit ang kapatid. Shh! Hindi kita sasaktan, mahinang sabi ni Gabriel. Itinaas ang dalawang kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Tutulungan ko kayo. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng 1 taon at maingat na ibinalot ito sa magkapatid. Binuhat niya sila. Ang gaan nila ay tila isang dagok sa kanyang puso. Binuhat niya ang dalawang kaluluwang pinabayaan ng mundo at isinakay sa kanyang sasakyan. Nag-iwan ng bakas ng putik at dumi ang kanilang mga katawan sa malinis na leather seat. Mabilis niyang pinaandar ang makina, hindi na inalintana ang baha, ang trapiko, ang lahat. Ang tanging nasa isip niya ay ang pinakamalapit na ospital. Sa emergency room, nagkakagulo ang mga nurse at doktor. Agad na inasikaso ang sanggol na si Nika. Isinugod sa isang silid na puno ng mga makina. Naiwan si Gabriel kasama ang batang lalaki na nakilala niyang si Leo. Nanginginig pa rin ito, ngunit ang mga mata nito ay nakapako sa pintong pinasukan ng kanyang kapatid. Isang doktor ang lumapit kay Gabriel. "Sir, we're doing everything we can. Severe hypothermia and pneumonia. Critical po ang lagay ng sanggol." Tumangulang si Gabriel. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Ramdam niya ang mahigpit na pagkapit ng maliliit na kamay ni Leo sa laylayan ng kanyang damit. Yumuko siya para maging kapantay nito. At sa gitna ng kaguluhan ng ospital, isang boses na halos pabulong ang narinig niya. Isang lihim na puno ng lagim na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Huwag niyo po sanang sabihin kay Mama na nandito kami." Bulong ni Leo, ang mga matay puno ng luha at takot na hindi kayang unawain ni Gabriel. "Papatayin niya po kami." Ang mga salitang yon ay mas malamig pa kaysa sa ulan ng unos. Isang misteryong mas madilim pa kaysa sa gabing iyon. Bago pa man makasagot si Gabriel, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan mula sa silid kung nasaan si Nika. Ang tunog ng isang buhay na bumibitaw. "Code Blue! We're losing her! Get the defibrillator now!" Sigaw ng isang doktor mula sa loob. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay ni Leo ay lalong humigpit sa kanyang damit. At ang tunog ng makinang sumusuko ay tila ang hatol ng kamatayan sa isang gabing nagsimula pa lamang ang tunay na unos. Ang matinis na tunog na yon ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa bawat sulok ng emergency room, tumagos sa dibdib ni Gabriel at nag-iwan ng isang nagyeyelong takot. Sa isang iglap, ang isang bilyonaryong sanay na kontrolin ang lahat ay naging isang hamak na manunood, walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok at lumabas sa silid. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Si Leo ay humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa bisig ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babae ang lumakad papasok sa silid na may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga galaw. Nakasuot siya ng puting uniforme ng nurse. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, ngunit ang kanyang mga mata, mayroong isang uri ng kalungkutan doon na tila ba nakita na nito ang lahat ng pait sa mundo. Siya si Maya. "Excuse me, sir," mahinahon niyang sabi kay Gabriel. Ang boses niya ay tila isang mahinang agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na apoy. Hiniling niyang umatras nang kaunti si Gabriel mula sa pinto. Sumunod si Gabriel na parang isang robot. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa loob. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita ni Gabriel ang lahat. Habang inihahanda ng isang doktor ang defibrillator, lumapit si Maya sa incubator kung saan nakahiga ang maliit na katawan ni Nika. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng may katiyakan at kahinahunan. Habang nag-iiniksyon ng gamot sa IV line ng sanggol,
Isang himig ang marahang kumawala sa kanyang mga labi. Isang lumang kundiman. Isang oyayi na puno ng pagmamahal at pangungulila. Ang himig na yon ay tila isang panalangin, isang balsamo sa gitna ng ingay at tensyon. Clear! Sigaw ng doktor. Ngunit bago pa man maidikit ang paddle sa dibdib ng sanggol, isang mahinang pagbabago ang nangyari sa monitor. Ang tuloy-tuloy na tunog ay napalitan ng isang mahina, ngunit regular na pintig. Bip! 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 Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang bumalot sa silid. Ang tibok ng puso ni Nika ay bumalik. Ang doktor ay tumingin kay Maya nang may pagtataka at paghanga. Good job, Maya. You stabilized her. Ngumiti lang si Maya ng tipid. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng silid at ang kanyang atensyon ay agad na nabaling kay Leo na ngayon ay umiiyak ng malakas dahil sa takot sa mga doktor at sa ingay. Halika dito, Pogi! Malambing na sabi ni Maya, iniunat ang kanyang mga braso. Parang isang mailap na tuta, nag-atubili si Leo. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Maya, isang uri ng init at pangunawa na nagpatanggal ng kanyang takot. Bumitaw siya sa damit ni Gabriel at tumakbo papunta kay Maya. Isinubsob ang kanyang mukha sa uniforme nito. Niyakap siya ni Maya ng mahigpit, hinahaplos ang kanyang buhok na nababalot pa rin ng putik. Shh! Okay na si baby. Ligtas na kayo. Bulong niya at ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Leo, kundi tila para na rin kay Gabriel. Pinanood ni Gabriel ang eksena. Ang babaeng ito, na may sariling bigat na dinadala sa kanyang mga mata, ay nagawang pakalmahin ang isang bata at hilahin pabalik ang isang sanggol mula sa bingit ng kamatayan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang kahinahunan ay isang stark na kaibahan sa malupit na boses ni Valerie kanina sa telepono. Lumipas ang ilang oras, si Leo ay nakatulog sa kandungan ni Maya sa isang upuan sa pasilyo. Si Gabriel naman ay nakatayo sa labas ng nursery. Pinagmamasdan si Nika sa loob ng incubator. Lumapit ang doktor. Mr. Santillan, she's stable for now, but she needs specialized care. Ang kapatid naman niya ay malnourished at may trauma. Kailangan nila ng legal guardian. Kung wala, mapipilitan kaming i-turn over sila sa DSWD. Alam ni Gabriel kung ano ang ibig sabihin yon. Isang malamig at kulang sa atensyong institusyon para sa dalawang batang nakaranas na ng sobrang sakit. Hindi, mabilis niyang sagot. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Ako na ang bahala. Naglakad siya pabalik sa pasilyo. Nakita niyang gising si Maya, maingat na inaayos ang kumot ni Leo. Ang pagod ay bakas na sa kanyang mukha. Lumapit si Gabriel. Miss Maya po, sir. Maya, I need to hire a private nurse, someone who can provide round-the-clock care for Nika and also look after Leo. Someone I can trust. Tumingin si Maya sa kanya pagkatapos sa isa natutulog na bata. Marami pong magagaling na private nurse sa ahensya, sir. I want you. Diretsong sabi ni Gabriel. I'll pay you 5 times your current salary. Just, please, help me take care of them. Nagulat si Maya. Ang alok ay halos hindi kapani-paniwala. Ngunit hindi ang pera ang nagtulak sa kanya. Ito ay ang tingin sa mga mata ni Gabriel. Isang taong mayaman at makapangyarihan, ngunit ngayon ay puno ng pag-aalala at tila nawawala. At higit sa lahat, ito ay ang mga bata. Nang tumingin siya kay Nika kanina, tila nakita niya ang isang anino ng kanyang nakaraan. Isang pangakong hindi niya natupad noon na marahil ay mabibigyan niya ng katuparan ngayon. Bago pa man siya makasagot, nakita niyang napapikit si Gabriel sa pagod. May isang maliit na dumi ng putik sa kanyang noo na hindi niya napansin kanina. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Maya ang kanyang malinis na panyo mula sa bulsa. Bahagyang binasa ito ng mineral water at dahan-dahang pinunasan ang noo ng CEO. Hindi niya inalintana ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mundo. Para sa kanya, sa sandaling iyon, si Gabriel ay hindi isang bilyonaryo.
kundi isang taong pagod na sumubok gawin ang tama. Natigilan si Gabriel sa ginawa niya. Walang sino man ang gumawa niyon para sa kanya noon. Sige po, sir, mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon. Tatanggapin ko po. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Isang ngiti ng ginhawa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nakatayo sa harap nila si Valerie. Ang muka ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy. How dare you? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Iniwan mo ako sa party para lang sa mga basurang ito? At sino itong babaeng ito? Ang bago mo bang laruan? Ang mga salita ni Valerie ay matalim at puno ng kamandag. Nakatayo lang si Maya. Gulat na gulat. Hawak pa rin ang panyo na may bahid ng putik. Si Gabriel, hawak ang namumulang pisngi, ay nakatingin kay Valerie na may halong gulat at pagkasuklam. Nasaksihan ni Maya ang lahat, ang sampal, ang masasakit na salita, ang tunay na kulay ng mundo kung saan nabibilang si Gabriel Santillan. At sa isang iglap, naunawaan niya na ang pag-aalaga sa mga bata ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos na kakaharapin nilang lahat. Ang mansyon ng mga Santillan ay tila isang museo ng yelo. Pagpasok pa lamang sa malaking tarangkahang bakal, sasalubungin ka na ng katahimikan na kasing lamig ng marmol na sahig nito. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga mamahaling painting at ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nagbibigay ng liwanag na sadyang napakasilaw para sa mga matang sanay sa dilim. Sa gitna ng engrandeng pasilyo, nakatayo si Maya habang karga ang mahimbing na natutulog na si Nika. Sa kanyang tabi, ang maliit na si Leo ay tila isang estatwa. Nakayuko ang bata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Maya. Nang makita ni Leo ang sobrang kintab ng sahig, dahan-dahan niyang itinago ang kanyang mga paa na suot ang lumang tsinelas na may bakas pa ng putik. Ayaw niyang dungisan ang kagandahan ng palasyong ito. Sir, baka po pwedeng sa labas na lang kami? Mahinang bulong ni Maya kay Gabriel. Ramdam niya ang bigat ng mga tingin ng mga kasambahay na nakahilera sa gilid. Tila ba sila ay mga kakaibang hayop na ngayon lang nakita sa loob ng bahay na yon. Hindi pa nakakasagot si Gabriel nang umaling-awngaw ang matinis na boses ni Valerie mula sa itaas ng hagdanan. Oh my God! Gabriel, what is that smell? Is it from them? Guards, spray some disinfectant now. Agad na lumapit ang dalawang katulong, may dalang mga bote ng spray at walang pasintabing nag-spray sa paligid ni Maya. Ang amoy ng matapang na kemikal ay humalo sa hangin, nagdulot ng pagbahing kay Leo at bahagyang pagkagising ni Nika. Valerie, stop it! Sigaw ni Gabriel. Ang boses niya ay gumalaw sa buong mansyon na parang kulog. Humakbang siya palapit kay Maya. Hinawakan ang balikat nito upang ipadama ang kanyang suporta. Maya and the kids are my VIP guests. Anyone who treats them with disrespect will answer to me. Tumingin si Gabriel sa mga kasambahay na nakayuko na ngayon sa takot. Ihanda ang pinakamalaking kwarto sa tabi ng master's bedroom. Ngayon din, but Gab, protesta ni Valerie habang pababa ng hagdan ng may marahas na hakbang. That room is for important guests, hindi para sa isang yaya at mga batang galing sa kalye. Isipin mo naman ang image natin. Ang image ko ay hindi nakadepende sa kung sino ang pinatutuloy ko sa bahay ko, Valerie. Nakadepende ito sa kung paano ko pinoprotektahan ang mga taong nangangailangan. Malamig na sagot ni Gabriel. Tumingin siya kay Maya na may bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Follow me, Maya. Dinala sila ni Gabriel sa isang silid na sadyang napakalaki at puno ng mararangyang gamit. Ang kama ay may malambot na sapin na gawa sa seda at ang mga bintana ay malalaki. Tanaw ang malawak na hardin. Ngunit sa halip na matuwa, nakita ni Gabriel ang pagkailang sa mukha ni Maya. Sir, pasensya na po.
Pero baka pwedeng doon na lang kami sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina o sa silid ng mga tauhan. Pakiusap ni Maya. Masyado pong maganda ito para sa amin. Baka may mabasag lang ang mga bata. Maya, you are here to take care of Nika. I want you to be comfortable. Git ni Gabriel. Sir Gabriel, mas magiging komportable po ako kung alam kong wala kaming naaapakan na ibang tao. Malungkot na sagot ni Maya. At para kay Nika, mas mainam ang isang maliit at payapang sulok. Sa huli, napapayag din ni Gabriel si Maya na manatili sa isang mas maliit ngunit maayos na silid sa tabi mismo ng kanyang opisina. Habang iniaayos ni Maya ang mga gamit, pinanood ni Gabriel mula sa pinto ang bawat galaw nito. Maingat na inilatag ni Maya ang isang lumang kumot na dinala niya mula sa ospital sa ibabaw ng mamahaling kuna ng sanggol. Isang pamilyar na amoy para hindi matakot si Nika sa bagong paligid. Nang lumaon ang gabi, naghanda ng masaganang hapunan si Gabriel para sa kanila. Ngunit sa malaking hapagkainan, hindi halos kumilos si Leo. Nakatingin lang ang bata sa dami ng pagkain sa harap niya. Mayroong fried chicken, steak, at iba't ibang prutas. Nang mapansin ni Maya na hindi kumakain si Leo, hinawakan niya ang kamay ng bata. Kain na, Leo. Masarap yan. Kumuha si Leo ng isang piraso ng chicken at isang cookies. Ngunit sa halip na kainin ang cookies, dahan-dahan niya itong binalot sa isang pirasong tissue at lumingon-lingon sa paligid bago ito mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang suot na shorts. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Tila ba may magnanakaw sa kanya niyon? Nakita ni Gabriel ang eksenang yon. Kumirot ang kanyang puso. Ang simpleng pagkain na para sa kanya ay balewala. Para sa batang ito ay isang kayamanan na kailangang itago dahil baka bukas ay wala na uli itong makain. Ito ang latay ng kahirapan na hindi kayang burahin ng kahit anong ginto. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, marahas na kinuha ni Valerie ang kanyang telepono. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang dinidiyal ang numero ng kanyang personal assistant. Find out everything about that nurse, Maya. I want to know every dirty secret she has. Her past, her family, her debts, lahat. Hindi ko papayagang agawin ng isang hampas lupa ang posisyon ko sa bahay na ito. Bulong ni Valerie, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng kamandag sa dilim. Hating gabi na nang mapuno ng katahimikan ng mansyon. Si Gabriel ay nasa kanyang opisina, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa imahe ni Maya na nag-aalaga sa mga bata. Maya-maya, isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa labas. Biglang narinig ni Gabriel ang isang malakas na pagbukas ng pinto mula sa silid ni Maya. Kasunod nito ang isang pigil na tili at mabilis na mga hakbang. Sir Gabriel! Sir Gabriel! Tulong! Ang nanginginig na boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Mabilis na tumayo si Gabriel at tumakbo palabas. Nakita niya si Maya na karga si Nika. Ang mukha ng sanggol ay namumula at ang buong katawan nito ay naninigas habang ang mga mata ay tumitirik. Ang sanggol ay dumaranas ng isang matinding seizure dahil sa biglang pagtaas ng lagnat. Sir, ang lagnat niya! Ayaw bumaba! Sigaw ni Maya. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak habang sinusubukang hawakan ang nanginginig na katawan ng sanggol. Napatigil si Gabriel. Ang takot na naramdaman niya sa gitna ng bao kanina ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakabulag. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang buhay ni Nika ay muling nakabitin sa isang manipis na hibla at sa pagkakataong ito, walang ospital na malapit sa kanila. Ang silid ay napuno ng tensyon na tila ba ang hangin ay naging kuryente. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Nika at ang tibok ng puso ni Gabriel na tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Sa harap ng panganib, ang makapangyarihang CEO ay tila naging isang bata. Nawawala, natatakot,
at naghihintay ng direksyon. Sir Gabriel, kumuha kayo ng maligamgam na tubig. Bilisan niyo po. Ang utos ni Maya ay gumaralgal, ngunit may awtoridad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Gabriel ay sumunod nang walang reklamo sa utos ng isang empleyado. Mabilis siyang bumalik dala ang planggana. Nakita niya si Maya na maingat na inilalapag si Nika sa kama. Dahan-dahang hinuhubad ang suot nitong damit habang patuloy na kinakausap ang sanggol sa isang mahinahong boses. Nandito lang si ate, Nika. Lalaban tayo, baby. Bulong ni Maya. Magkasama silang lumuhod sa gilid ng kama. Kumuha si Maya ng bimpo, piga ito at dahan-dahang ipinasok sa kilikili at singit ng sanggol para maibaba ang temperatura. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit at sa bawat paggalaw, nararamdaman ni Gabriel ang init ng katawan ni Maya. Sa gitna ng pagmamadali, ang kanilang mga kamay ay nag-abot sa loob ng planggana. Ang init ng tubig at ang malambot na balat ni Maya na dumapo sa kanyang palad ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente na gumapang sa braso ni Gabriel. Napatingin siya kay Maya, ngunit ang huli ay nakatuon ang buong atensyon sa sanggol. Ang mga mata ay puno ng determinasyon at panalangin. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Unti-unting kumalma ang panginginig ni Nika. Ang namumulang balat ay nagsimulang bumalik sa normal na kulay. Nang maramdaman ni Maya na bumaba na ang lagnat, napasandal siya sa gilid ng kama at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Salamat sa Diyos, bulong ni Maya, habang pinupunasan ang sariling pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Nanatiling tahimik si Gabriel, pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Maya na tinatamaan ng madilim na ilaw ng lampshade. Ang buhok nito ay medyo gulo-gulo na at may mga bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit para kay Gabriel, wala nang mas gaganda pa sa babaeng nasa harap niya sa sandaling iyon. Maya, mahinang tawag ni Gabriel. Paano mo nagagawa iyon? Ang manatiling kalmado habang ang lahat sa paligid mo ay gumuho na? Ngumiti ng bahagya si Maya, isang mapait na ngiti. Kapag wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo, sir, matututo kang hindi sumuko. Sa hirap ng buhay namin, ang takot ay isang luho na hindi namin kayang bayaran. Tumayo si Gabriel at kumuha ng 2 baso ng tubig. Ibinigay niya ang isa kay Maya bago na upo sa sahig katabi nito. Isang CEO na nakaupo sa sahig, isang tanawing hindi kailanman maiisip ng sino man sa labas ng mansyong ito. Alam mo Maya, buong buhay ko, ang tanging itinuro sa akin ay kung paano manalo. Kung paano magkaroon ng mas maraming pera, mas malaking kumpanya. Akala ko, kapag nasa itaas na ako, magiging masaya na ako. Pag-amin ni Gabriel, ang boses niya ay puno ng pagod. Pero tignan mo ako ngayon. Sa bahay na ito na puno ng ginto, ngayon ko lang naramdaman na may buhay pala rito dahil sa inyo. Tumingin si Maya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Ang pamilya po kasi sir, hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng mga gamit. Ang tunay na pamilya ay doon sa puso nag-uumpisa. Doon sa desisyon mong manatili kahit mahirap. Doon sa pagpili mong magmahal kahit masakit. Nagkatinginan sila. Sa katahimikan ng hating gabi, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nag-uusap ng walang kailangang salita. Naramdaman ni Gabriel ang isang malakas na udyok na hawakan ng kamay ni Maya na protektahan ito mula sa lahat ng pait na naranasan nito sa mundo. Napansin ni Gabriel na nanginginig ang mga balikat ni Maya dahil sa lamig ng aircon at sa basang damit nito dahil sa tubig. Walang sabi-sabing hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na mamahaling cardigan na gawa sa wuol at maingat na isinuot ito sa mga balikat ni Maya. Sir? Huwag na po, nakakahiya. Huwag kang makipagtalo, Maya. Suotin mo yan. Malambing ngunit mariing sabi ni Gabriel. Ang amoy ng pabango ni Gabriel, isang halo ng sandalwood at sariwang hangin, ay bumalot kay Maya.
na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa sobrang pagod, hindi na nila napansin ang paglipas ng oras. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging pabulong na lamang hanggang sa unti-unti silang dinalaw ng antok. Nang sumikat ang unang sinag ng araw, ang silid ay nabalot ng isang mapayapang liwanag. Doon sa mahabang sofa, sa sulok ng kwarto, magkatabing nakatulog ang dalawa. Ang ulo ni Maya ay dahan-dahang nakasandal sa balikat ni Gabriel, habang ang ulo naman ni Gabriel ay nakapatong sa ibabaw ng ulo ni Maya, tila isang proteksyon. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit sa ibabaw ng kumot, isang perpektong larawan ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag ng tunog ng marahas na pagbukas ng pinto. Ang yabag ng mga takong na humahampas sa marmol na sahig ay tila mga putok ng baril. "Gabriel, what is the meaning of this?" Ang matinis na sigaw ni Valerie ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Nagising si Gabriel at Maya sa gulat. Mabilis na tumayo si Maya, halos matumbas sa kaba, habang ang cardigan ni Gabriel ay nalaglag sa sahig. Nakatayo sa pinto si Valerie. Ang muka ay balot ng puot at pagkasuklam, habang hawak ang kanyang cellphone, tila ba may kinuhang ebidensya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa gulugulong hitsura ng dalawa. "So totoo nga ang hinala ko. Kaya mo pala pinatira ang mga basurang ito rito dahil gusto mong makipaglandian sa yaya na ito." Bulyaw ni Valerie, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Wait until the board members see this, Gabriel. Sisiguraduhin kong magiging iskandalo ito na hinding-hindi mo malilimutan." Ang galit ni Valerie ay tila isang nagbabagang apoy, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, alam ni Maya na ang kaligtasang naramdaman niya kagabi ay isang panaginip lamang na malapit nang maging isang malaking bangungot. Ang sigaw ni Valerie ay umalingaw-ngaw sa malalaking pasilyo ng mansyon, tila isang matalim na tunog na bumasag sa kapayapaan ng umaga. Sa gitna ng sala, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom habang pinagmamasdan ang kanyang nobya. Si Maya naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang nagulo niyang uniforme. Ngunit ang mas masakit ay ang presensya ni Leo, na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang mga mata ay puno ng matinding takot. Upang pakalmahin ang sitwasyon, sinabihan ni Gabriel si Maya na dalhin muna ang mga bata sa dining hall para mag-almusal. Akala niya ay doon matatapos ang gulo, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, pilit na kumikilos ng maayos si Leo. Gusto niyang ipakita kay Gabriel na siya ay isang mabuting bata na karapat-dapat silang manatili roon. Sa kanyang pagnanais na makatulong, sinubukan niyang abutin ang isang pitsel ng gatas. Ngunit dahil sa kaba at sa bigat ng pitsel, bigla itong dumulas sa kanyang maliliit na kamay. Ang pitsel ay tumama sa isang antigong florera na gawa sa porselana na nakalagay sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbasag ng mamahaling porselana ay tila isang putok ng baril sa tahimik na silid. Ang mga piraso ng florera ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Sa isang iglap, ang bata ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa gitna ng mga basag na piraso. Hindi siya umiyak. Sa halip, mabilis niyang itinago ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig at nagsimulang manginig ng malakas. "Huwag po! Patawad po! Huwag niyo po akong paluin! Hindi ko na po uulitin!" Ang kanyang boses ay puno ng lagim, isang pagsusumamo na nagmula sa kailalim liaman ng kanyang kaluluwa. Mabilis na lumapit si Maya at naluha nang makita ang reaksyon ng bata. "Leo, anak, tumingin ka sa akin. Walang papalo sa'yo rito. Walang mananakit sa'yo." Nakarating si Gabriel sa dining hall, kasunod si Valerie. Nang makita ni Valerie ang basag na florera,
lalong nagapoy ang kanyang galit. "Look at that! That vase costs more than your life, you little brat. Sinasabi ko na nga ba, mga salot kayo sa bahay na ito." Ngunit hindi nakikinig si Gabriel kay Valerie. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Leo. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Sa tabi ng bata, hindi inalintana ang mga matatalim na piraso ng porselana na maaring sumugat sa kanya. "Leo, tumingin ka sa akin," mahinang sabi ni Gabriel. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay blanko. Tila ba bumalik siya sa isang madilim na alaala. "Si Mama." Kapag nakakabasag ako ng bote ng alak niya, iginagapos niya ako sa poste. Pinapalo niya ako ng sinturon hanggang sa mawalan ako ng malay. "Patawad po, Sir Gabriel. Huwag niyo po kaming itapon sa ulan uli." Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa puso ni Gabriel. Noon lang niya naunawaan ang lalim ng latay na iniwan ng nakaraan sa batang ito. Ang karangyaan ng kanyang mansyon ay walang halaga kumpara sa sugat na pasan ni Leo. Biglang tumawa si Valerie ng mapait. "What a dramatic story. Aktingan lang yan, Gab. Ganyan talaga ang mga batang yagit. Magaling magsinungaling para kaawaan. Magnanakaw ang mga yan. At ngayon, sisirain pa nila ang mga gamit natin. Guard, ilabas na ang mga ito." "Enough!" Ang sigaw ni Gabriel ay tila yumanig sa mga dingding ng mansyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Valerie. "Valerie, umalis ka na. Ngayon din." "What? Pinapaalis mo ako dahil sa basurang ito?" Hindi makapaniwalang tanong ni Valerie. "Ang tanging basura sa kwartong ito ay ang ugali mo, Valerie." Malamig na sagot ni Gabriel. "Umalis ka na bago ko pa makalimutan na nobya kita. Mula sa araw na ito, huwag mo nang itatapak ang paa mo sa mansyong ito." Padabog na umalis si Valerie, ngunit bago lumabas, lumingon siya at tiningnan si Maya nang may nakamamatay na banta. Naiwang tahimik ang dining hall. Muling lumuhod si Gabriel sa harap ni Leo. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang emosyon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Nakita ito ni Leo, ang maliit na kamay ng bata na puno pa ng alikabok mula sa sahig ay ruter at dahan-dahang itinaas. Gamit ang kanyang maliit na hinlalaki, dahan-dahang pinunasan ni Leo ang luha sa pisngi ni Gabriel. "Huwag na po kayong umiyak, sir. Hindi na po ako magiging pasaway," bulong ni Leo. Yumakap si Gabriel kay Leo ng mahigpit at kasunod nito ay hinawakan niya rin ang kamay ni Maya na nakatayo sa tabi nila. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Gabriel sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Nang hapon ding iyon, habang inaalagaan ni Maya ang mga bata, si Gabriel ay nasa kanyang opisina. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Akala mo ba ay naitago mo na sila? Ang mga batang yan ay may may-ari. At ang may-ari ay darating para kunin ang sa kanya. Maghanda ka, Gabriel Santillan. Hindi pa man nakaka-recover si Gabriel sa banta. Isang sunod-sunod na notification ang pumasok sa kanyang social media accounts. Isang video at mga larawan ang kumakalat na ngayon tulad ng mabilis na apoy. Ito ay ang mga larawan nila ni Maya na magkatabing natutulog kagabi na may malisyosong caption. Ang kilalang CEO ng Santillan Tech. May sikretong pamilya sa kanyang mansyon? Ang yaya na naging kabit. Ang iskandalong kinatatakutan ni Gabriel ay nagsimula na. At ang mundo ay handa ng husgahan ang isang pagmamahalan at pagkalingang hindi pa man lubos na nagsisimula. Ang tuloy-tuloy na pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ay tila isang maugong na insekto na sumisira sa katahimikan ng madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang balita ay kumalat na sa bawat sulok ng internet na parang isang mabilis na lason.
Sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Santillan, maririnig ang mahihina, ngunit dumaraming bulong ng mga reporter na nag-aabang. Ang kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga nanunuring mata sa dilim. Sa loob ng kusina, nakatayo si Maya habang nakatingin sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone. Ang bawat salitang nababasa niya sa social media ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. Oportunista, scammer, kabit na yaya. Nakita niya ang larawan nila ni Gabriel na magkatabing natutulog, isang sandali ng kapayapaan na ngayon ay binaluktot at ginawang isang maruming kwento. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng lababo. Sa puntong ito, ang tanging nais niya ay tumakbo, magtago at bumalik sa maliit na silid na kanyang inuupahan noon kung saan walang sino mang humuhusga sa kanya. Maya, napatalon si Maya sa gulat nang marinig ang boses ni Gabriel. Nakatayo ang CEO sa pinto ng kusina. Ang buhok ay gulo-gulo pa at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata na tila ba hindi rin ito nakatulog. Sir Gabriel, aalis na po ako. Ang boses ni Maya ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Nasira ko po ang pangalan nyo. Ang ganda ng buhay nyo bago kami dumating, bago ko dinala ang malas sa bahay na ito. Mabilis na lumapit si Gabriel at hinawakan ang dalawang balikat ni Maya. Makinig ka sa akin, Maya. Hindi ikaw ang nagdala ng malas. Ang malas dito ay ang mga taong walang ibang magawa kundi manghimasok sa buhay ng iba. Huwag mong isipin ang sasabihin ng mundo. Pero sir, ang board of directors nyo, ang kumpanya nyo, ang kumpanya ay kayang itayo muli, Maya. Pero ang tiwala at ang buhay ng mga batang yun ang hindi mapapalitan, mariing sabi ni Gabriel. Ngunit ang mundo ay hindi tumitigil sa pag-atake. Maya-maya pa ay dumating ang ilang mga kababaihan na kilalang kaibigan ni Valerie at ng lola ni Gabriel. Pumasok sila sa sala ng walang paalam. Ang kanilang mga mamahaling suot at amoy ng pabango ay tila isang baluti laban sa kahirapan. So, ito ba ang heroine ng viral news? Mika-mika ng isa sa kanila habang tinitignan si Maya mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkasuklam. You look ordinary. Magkano ba ang hiningi mo kay Gabriel para magpa-picture ng ganyan? Maya-maya pa ay bumaling ang isa pa kay Gabriel. Gabriel! Your grandmother is dying of shame. Isantabi mo na ang kahibangan na ito. Sa halip na itong yaya na ito ang asikasuhin mo. Bakit hindi mo harapin ang mga investor na binabawi na ang kanilang mga shares? Nanatiling nakayuko si Maya. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pag-iyak. Nakikita niya ang galit ni Gabriel na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriel, isang hindi inaasahang tunog ang narinig sa hagdanan. Si Leo, nakatayo ang bata sa itaas, yakap-yakap ang kanyang lumang unan. Nakikita niya ang mga mata pobreng babae at ang kanyang ate Maya na tila pinapahirapan. Dahan-dahan siyang bumaba at tumayo sa harap ni Maya, ibinubuka ang kanyang maliliit na bisig na parang isang panangga. Huwag niyo pong awayin si Ate Maya. Ang boses ni Leo ay maliit, ngunit puno ng paninindigan. Mabait po siya. Siya po ang nagligtas sa amin. Nagkatinginan ng mga babae at sabay-sabay na tumawa ng mapait. Ay naku, pati ang bata ay naturuan na kung paano mambola. Truly a professional. Dito na hindi nakapagpigil si Gabriel. Humakbang siya sa gitna. Hinarap ang kanyang mga bisita ng may awtoridad na tila isang hari. Umalis kayo sa bahay ko, ngayon din, at sabihin niyo sa lahat, sa lola ko, sa board, sa media, na hinding-hindi ko itatapon ang mga taong nagbigay ng kulay sa buhay ko dahil lang sa mga tsismis na gawa-gawa niyo. Nang makaalis ang mga ito, muling binalot ng katahimikan ang sala.
Ramdam ni Maya ang bigat ng sakripisyong ginagawa ni Gabriel para sa kanila. Maya-maya pa, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kusina at naghanda ng isang baso ng mainit na gatas. Iniabot niya ito kay Maya. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ng babae. "Uminom ka muna," malambing niyang sabi. "Huwag mong intindihin ang mundo, Maya. Dito ka lang sa amin, dito ka lang sa tabi ko." Ang simpleng baso ng gatas na yon ay naging simbolo ng isang pangakong hindi pa man binibigkas ay ramdam na sa bawat tibok ng puso. Ngunit malayo sa marangyang mansyon ng mga Santillan, sa isang madilim at mabahong eskinita sa Tondo, isang babae ang nakaupo sa isang silyang plastik. Hawak niya ang isang lukot na dyaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa larawan ni Leo at Nika sa front page. Ito si Lorna, ang tunay na nanay ni Leo at Nika. Humitit siya ng sigarilyo at nagpakawala ng isang mapait na tawa na tila tunog ng nababasag na bote. "Aba, mayaman pala ang nakapulot sa mga basura ko." Bulong ni Lorna, ang kanyang mga ngipin ay nangingitim habang ngumingisi. "Valerie, tama ka nga. Hindi ko hahayaang lumigaya sila ng libre. Oras na para bawiin ang aking mga anak at ang perang nakalaan para sa akin." Ang tawa ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa madilim na eskinita, isang babala na ang tunay na demonyo ay gising na at handa ng sumalakay. "Ibalik niyo sa akin ang mga anak ko, mga magnanakaw kayo ng bata." Ang hiyaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa tapat ng malaking gate ng mga Santillan. Ang boses ay paos, puno ng pilit na hikbi at may tonong sadyang ginawa para makuha ang atensyon ng sinumang nakikinig. Sa labas ng gate, nakatayo si Lorna. Nakasuot siya ng isang lumang duster na kupas na ang kulay, gulo-gulo ang buhok, at may hawak na panyo na paulit-ulit niyang idinidikit sa kanyang mga mata na wala namang luha. Sa likuran niya, tila mga buhayang nag-aabang ng biktima, ang mga reporter na may dalang malalaking kamera at mikropono. Sa loob ng opisina, napatayo si Gabriel nang marinig ang kaguluhan sa labas. Mula sa monitor ng kanyang security camera, nakita niya ang mukha ng babaeng nasa labas. Isang mukha na kahit kailan ay hindi niya malilimutan dahil ito ang mukhang nagtapon sa dalawang bata sa gitna ng unos. "Sir Gabriel? Si Mama?" Ang boses ni Leo ay nanginginig. Nakatayo ang bata sa pinto ng opisina. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At ang kanyang buong katawan ay tila isang dahong hinahampas ng malakas na hangin. Sa sobrang takot, biglang nabitawan ni Leo ang basong plastik na hawak niya. At ang gatas ay kumalat sa mamahaling alpombra, ngunit wala siyang pakialam. Mabilis na lumapit si Maya at niyakap si Leo mula sa likuran. "Huwag kang matakot, Leo. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Maya, manatili kayo rito sa loob. Ako ang kakausap sa kanila." Mariing utos ni Gabriel habang inaayos ang kanyang barong. Ang kanyang mukha ay parang bakal sa tigas. Paglabas ni Gabriel sa gate, sinalubong siya ng nakasisilaw na kislap ng mga kamera. Agad na lumapit si Lorna at nagpatihulog sa semento. Niyayakap ang sapatos ni Gabriel sa harap ng maraming tao. "Sir, maawa po kayo. Ako ang tunay na ina ni Leo at Nika. Mahirap lang po ako, wala akong pera. Pero dugot laman ko sila. Ninakaw niyo sila sa akin nung gabing may bagyo." Hagulgol ni Lorna. Ang bawat salita niya ay tila isang patalim na itinataksil ang katotohanan. "Ginamit niyo ang kapangyarihan niyo para agawin ang mga anak ko. Maawa kayo sa isang inang nangungulila." Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. "Mr. Santillan, totoo ba na kinuha niyo ang mga bata nang walang pahintulot ng magulang? Ginagamit niyo ba ang yaman niyo para itago ang mga bata? Tumahimik kayo!" Ang sigaw ni Gabriel ay tila isang utos na nagpatahimik sa lahat. Tiningnan niya si Lorna nang may matinding pagkasuklam.
Ang babaeng ito ay hindi ina. Siya ang nag-iwan sa mga bata sa ulan para mamatay. At ngayon, babalik ka para gumawa ng eksena. Ngunit handa si Lorna. Sa tulong ng perang galing kay Valerie, may kasama siyang isang lalaking naka-Amerikana, isang abogado. Mr. Santillan, ako si Attorney Peralta. Pagpapakilala ng lalaki ng may mapanuyang ng ngiti. May hawak kaming birth certificate na nagpapatunay na si Lorna ang legal na ina. At dahil wala kayong anumang legal na papeles para hawakan ang mga bata, ang ginagawa nyo ay maituturing na kidnapping. Habang nangyayari ang sagutan sa labas, sa loob ng mansyon, si Leo ay tumakbo patungo sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kwarto. Pumasok siya sa loob ng cabinet at doon ay nagtakip ng tainga. Ang bawat sigaw ni Lorna mula sa labas ay tila isang latay ng sinturon na nararamdaman niya sa kanyang likod. Ayoko na kay mama. Bulong ng bata habang umiiyak ng walang tunog. Maya-maya pa, ang malaking gate ay sapilitang binuksan ng mga pulis na kasama ni Attorney Peralta. May dala silang isang puting papel, isang court order. Mr. Santillan, mayroon kaming writ of habeas corpus at temporary custody order. Kailangan nyo nang ilabas ang mga bata at ibigay sa kanilang legal na ina. Saad ng opisyal ng pulisya, napatigil si Gabriel. Ang kanyang kapangyarihan at yaman ay tila walang silbi sa harap ng batas na mas pinapanigan ng isang dugot laman, kahit pa ito ay isang demonyo. Sa kabilang panig ng hardin, nakita ni Maya ang mga pulis na papasok na sa mansyon. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kinuha niya ang isang bag. Mabilis na isinilid ang ilang gamit nina Leo at Nika at tumingin sa bintana nang may desperasyon. Hindi ko hahayaang saktan mo silang muli, Lorna. Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding determinasyon ng isang inang handang maging kriminal para sa kanyang mga anak. Lalong lumakas ang hiyaw ng tagumpay ni Lorna mula sa labas. Leo! Nika! Lalabas na kayo riyan. Sasama na kayo kay mama. Ang pinto ng mansyon ay bumukas ng marahas at ang mga hakbang ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig papalapit sa kwarto kung nasaan ang mga bata. Akin ang mga batang yan. May hawak akong papel. Kaya wala kayong magagawa. Ang boses ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, puno ng kapangyarihang ipinapahiram ng isang pirasong papel na puti. Sa bawat hakbang niya sa loob ng mansyon, tila ba nagiiwan siya ng bakas ng dumi sa malinis na sahig. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga anak, kundi sa mga mamahaling palamuti sa paligid. Tila ba tinatantiyan na kung magkano ang makukuha niya mula rito. Sa gitna ng sala, nakatayo si Maya na parang isang kuta. Kalong niya si Nika na nagsisimulang umiyak habang si Leo ay nakakapit sa kanyang binti. Itinatago ang mukha sa likod ng kanyang binti. Ang init ng katawan ng mga bata ay tila isang paalala kay Maya na kailangan niyang magpakatatag kahit na ang sarili niyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot at galit. Mr. Santillan, kailangan na naming ipatupad ang kautusan ng korte, saad ng opisyal ng pulisya habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga bota sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sandali! Ang sigaw ni Gabriel ay tumagos sa ingay ng silid. Mabilis siyang humakbang sa pagitan ng mga pulis at Nina Maya. Hayaan niyo muna kaming mag-usap ng mga abogado ko. Hindi niyo pwedeng basta-basta na lang kaladkarin ang mga bata na parang gamit. Tumawa si Lorna nang nakakaasar. Ang tunog ng kanyang boses ay tila pagkiskis ng kalawang sa bakal. Ay naku, Sir Gabriel, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo mabibili ang katotohanang ako ang ina. Halika rito, Leo. Nika, halika kay mama. Biglang sumugod si Lorna at pilit na hinablot si Nika mula sa bisig ni Maya. Nagkaroon ng isang mabilis na hatulan. Wala kang karapatan, sigaw ni Maya habang pilit na iniiwas ang sanggol.
Muntik mo na silang mamatay sa ulan. 1 taon mo silang pinabayaan at ngayon ay aakto ka na parang nagmamalasakit. Tumigil si Lorna. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pag-iyak, patungo sa isang demonyong nangisi. Lumapit siya ng husto kay Maya, hanggang sa maamoy ni Maya ang hininga nitong amoy sigarilyo at pait. At ikaw, sino ka ba? Isang hamak na yaya. Bulong ni Lorna, sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Narinig ko ang balita. Baog ka raw, kaya naghahabol ka sa mga anak ko? Gusto mong maging nanay-nanayan dahil hindi ka makagawa ng sarili mong anak? Nakakaawa ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang laso na diretsong tumama sa pinakamalalim na sugat ni Maya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang alaala ng kanyang sariling sanggol na nawala ay muling bumalik, tila isang madilim na anino. Napabitaw siya ng bahagya sa pagkakahawak kay Nika dahil sa gulat at sakit. Sa sandaling iyon, mabilis na sinunggaban ni Lorna ang pagkakataon. Hinablot niya si Leo at niyakap ito nang mahigpit sa harap ng mga kamera ng media na nakasilip sa bintana. Ayan, kita nyo. Ayaw akong bitawan ng anak ko. Maawa kayo sa amin. Bitawan mo ako. Ayoko sa'yo. Sigaw ni Leo. Pilit na kumakawala. Ngunit sa halip na bitawan, lalong hinigpitan ni Lorna ang yakap. At sa gitna ng kaguluhan, lumingon siya kay Gabriel na may mapanghamong tingin. Attorney Peralta, gawin mo na ang dapat mong gawin. Utos ni Lorna sa kanyang abogado. Mabilis na lumapit si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Maya na tila ba hihimatayin na sa tindi ng emosyon. Nandito ako, Maya. Hindi ka nag-iisa. Hindi natin sila hahayaang manalo. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at isang uri ng pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa legal na dokumento, walang nagawa ang mga bodyguard ni Gabriel. Ang mga pulis ay nagsimulang eskortan si Lorna palabas ng mansyon, bit-bit ang umiiyak na si Leo at ang nagsisigawang si Nika. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pagpunit sa puso ni Maya. Sa huling sandali bago makasakay sa sasakyan, tumigil si Lorna. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakakakita at mabilis na kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ipinasok niya ito nang marahas sa bulsa ng jacket ni Leo habang pilit na pinatatahimik ang bata. Huwag kang maingay, bata ka. Bulong ni Lorna sa tainga ni Leo. Ang boses ay puno ng banta. Basahin mo yan mamaya. Kung hindi mo gagawin ang nakasulat dyan, hinding-hindi mo na makikita ang ate Maya mo at sisiguraduhin kong magdurusa ang kapatid mo. Nang makaalis ang sasakyan, naiwang nakatayo si Gabriel at Maya sa gitna ng malawak at marangyang sala na ngayon ay tila naging isang libingan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Maya at ang malakas na pintig ng puso ni Gabriel na puno ng puot at paghihiganti. Sir Gabriel, kinuha nila ang mga bata. Ang boses ni Maya ay halos hindi marinig, puno ng kawalan ng pag-asa. Yumakap si Gabriel kay Maya. Itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib. Babawiin natin sila, Maya. Pangako ko sa'yo, babawiin natin sila. Ang larong ito ay hindi pa tapos. Sa gitna ng katahimikan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto. Tila isang babala na ang laban ay papasok na sa isang yugtong, mas madilim at mas mapanganib kaysa sa unang unos. Ang piraso ng papel sa loob ng bulsa ni Leo ay tila isang nagbabagang uling na unti-unting sumusunog sa kanyang balat. Kahit na nakabalik na sila sa mansyon ng mga Santillan dahil sa pansamantalang utos ng korte, habang dinidinig ang kaso, ang takot ay hindi lumisan sa puso ng bata. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila mabigat, tila may nakagapos na kadena sa kanyang mga paa. Ang sulat kamay ni Lorna, na magaspang at puno ng banta, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Kunin mo ang ginto sa kwarto ng boss mo. Kung hindi, papatayin ko ang kapatid mo. Sa loob ng nursery,
Nakaupo si Maya sa tabi ng kuna ni Nika. Ang mahinang liwanag ng lampshade ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanyang mukha. Napansin niya ang pagkabalisa ni Leo na kanina pa pabalik-balik sa pinto ng opisina ni Gabriel. "Leo, anak, halika rito." Malambing na tawag ni Maya. Lumapit ang bata, ngunit hindi siya tumitingin sa mga mata ni Maya. Ang kanyang maliliit na daliri ay panay ang laro sa laylayan ng kanyang t-shirt. "Ate Maya, masama po bang gumawa ng mali kung gusto mo lang pong protektahan ang taong mahal mo?" Napatigil si Maya. Hinawakan niya ang dalawang maliit na kamay ni Leo at hinila ito palapit sa kanya. "Leo, ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng paggawa ng masama. Kung natatakot ka, nandito kami ni Sir Gabriel. Pwede mo kaming sabihan ng kahit ano." Gusto nang sumabog ni Leo sa pag-iyak. Gusto niyang sabihin na ang kanilang tunay na ina ay isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Ngunit naalala niya ang mukha ni Lorna nang huli silang magkita, ang nanlilisik na mga mata nito at ang banta sa buhay ng kanyang kapatid. Pinili ni Leo ang manahimik. Ang kanyang sikreto ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang lalamunan. Samantala, sa isang madilim at eksklusibong bar sa labas ng syudad, nakaupo si Valerie habang dahan-dahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Sa harap niya ay si Lorna na halatang hindi komportable sa marangyang paligid, ngunit puno ng kasakiman ang mga mata. "Siguraduhin mong gagawin ng bata ang pinapagawa mo, Lorna," malamig na sabi ni Valerie. "Kapag nakuha natin ang mga dokumento at ang pera mula sa safe ni Gabriel, hindi lang 10 milyong piso ang makukuha mo. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka sa luksuryang pinapangarap mo." "Huwag kang mag-alala, Ma'am Valerie," nakangising sagot ni Lorna. "Takot sa akin ang batang yan. Gagawin niya ang lahat para sa kapatid niya. Ang mahalaga, mapalayas natin ang yaya na yan at makuha ang pera ni Gabriel." Nagtagpo ang kanilang mga tingin, isang alyansa ng puot at sakim. Para kay Valerie, ito ay laro ng prestihiyo. Para kay Lorna, ito ay laro ng pera. At ang mga bata ay mga piyesa lamang na handa nilang isakripisyo. Pagbalik sa mansyon, si Gabriel ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang hardin. Nakita niya si Maya sa ibaba, naglalakad habang karga si Nika para patulugin. Ang paraan ng paghaplos ni Maya sa likod ng sanggol, ang marahan niyang pag-ugoy, at ang mahina niyang pag-awit ay tila isang gamot sa pagod na puso ni Gabriel. Huminga ng malalim si Gabriel. Kinuha niya ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Hindi ito kasing mahal ng mga alahas na ibinibigay niya kay Valerie noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na bumili siya ng regalo na may kalakip na tunay na damdamin. "Maya," bulong niya sa hangin. Sa bawat araw na lumilipas, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang pangangailangang hindi niya maipaliwanag. Hindi na lang siya basta isang amo. Nararamdaman niya ang responsibilidad na protektahan ang kaligayahan ni Maya, gaya ng pagprotekta nito sa mga bata. Pumasok si Gabriel sa loob ng kanyang opisina para itabi ang regalo, ngunit napatigil siya nang makita ang kanyang lamesa. Ang susi ng kanyang lihim na vault, ang susi na palagi niyang itinatago sa isang secure na lugar, ay nakalatag ng lantad sa ibabaw ng mga papeles. Kumunot ang noo ni Gabriel. Alam niyang hindi siya ang nag-iwan yun doon. Hindi niya alam na ilang sandali lang ang nakalipas habang abala ang lahat, ay lulan ng katusuhan, ay na inilagay ni Valerie ang susing yun doon gamit ang kanyang duplicate key mula sa nakaraan upang bitagin si Maya at ang mga bata. Sa labas ng pinto, isang maliit na anino ang nakasilip. Si Leo, na may luha sa mga mata, ay nakatingin sa susing yon. Sa kanyang isip, ang susing yon ang tanging paraan para hindi saktan ni Lorna si Nika. Ang inosenteng bata ay hindi alam
na ang paghawak niya sa susing iyon ay ang simula ng isang patibong nawawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapang buuin. Nang gabing iyon, ang katahimikan ng mansyon ay tila may dalang banta. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang countdown para sa isang trahedyang walang sinuman ang handang harapin. Hating gabi na nang tuluyang maghari ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Santillan. Ang mga ilaw sa mga pasilyo ay pinatay na. Nag-iiwan lamang ng mahinang liwanag mula sa mga poste sa hardin na tumatagos sa malalaking bintana. Sa gitna ng dilim na yon, isang munting anino ang dahan-dahang naglalakad. Ang bawat paghakbang ay maingat upang hindi makalikha ng ingay sa makintab na sahig. Si Leo. Ang maliit niyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa susing metal na natagpuan niya sa mesa ni Gabriel kanina. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang imahe ng kanyang kapatid na si Nika na umiiyak sa ilalim ng ulan dahil kay Lorna ay nagtulak sa kanya na magpatuloy. Para kay Nika! Para kay Nika! Paulit-ulit niyang ibinubulong sa kanyang sarili. Nakarating siya sa tapat ng madilim na opisina ni Gabriel. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok ang bata at dumiretso sa likod ng malaking painting kung saan nakatago ang malamig na metal ng safe. Ipinasok niya ang susi at pinihit ito. Ngunit ang tahimik na gabi ay biglang nabasag. Isang nakakabinging sirena ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga pulang ilaw ng security system ay nagkislapan, nagpapalitan sa dilim na tila mga matang galit na nakatitig kay Leo. Pinasadya ni Valerie ang alarm system na ito. Kapag ang safe ay binuksan ng walang passcode kasabay ng susi, magti-trigger ang alarm. Natigilan si Leo. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Hindi siya makagalaw, hindi makahinga, at ang mga luha ay nagsimulang bumaha sa kanyang mga mata. Mula sa silid sa kabilang pasilyo, nagising si Maya. Sa pagkarinig ng sirena, agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at dumiretso kung saan nanggagaling ang ingay. Nang mabuksan niya ang pinto ng opisina ni Gabriel, tumambad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakita niya si Leo, nakaluhod sa harap ng nakabukas na safe, humihikbi habang hawak ang isang bungkos ng mga dokumento at pera. Leo, anak, anong ginagawa mo? Ang boses ni Maya ay nanginginig sa gulat at pagkalito. Bago pa man makasagot si Leo, naririnig nila ang mabilis na mga hakbang mula sa pasilyo. Dumating si Gabriel, kasunod ang 2 security guard, at ang mas nakakagulat, si Valerie, na nagpanggap na nagmamadaling pumunta sa mansyon dahil sa alarm alert na natanggap sa kanyang telepono. Pagpasok ni Gabriel sa opisina, ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkabigla. Nakita niya ang nakabukas na safe, si Leo na umiiyak, at si Maya na nakatayo sa tabi ng bata. Anong nangyayari rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng panginginig. Mabilis na lumapit si Valerie at tiningnan si Maya nang may nakakalitong ngiti. Ayan, Gabriel, nakikita mo na. Sinasabi ko na nga ba, ang mga batang yan at ang yaya nila, ginamit lang nila ang awa mo para pagnakawan ka. Mga magnanakaw. Tumingin si Gabriel kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa ng isang paliwanag. Maya, sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Sabihin mong hindi kayo ang gumawa nito. Tumingin si Maya kay Gabriel. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng lalaking minahal niya ng patago. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Leo, nakita niya ang matinding takot sa mata ng bata. Alam niya kung ano ang mangyayari kung malalaman nilang isang 7 taong gulang na bata ang sumubok magnakaw sa isang bilyonaryo. Ipadadala si Leo sa Juvenile Center. Wawasakin ang kanyang kinabukasan at higit sa lahat, maibabalik sila kay Lorna
na walang ibang hangad kundi saktan sila. Huminga ng malalim si Maya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa pagmulat nito, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang pinakamasakit na desisyon. Dahan-dahan siyang lumuhod, kinuha ang pera at dokumento mula sa nanginginig na kamay ni Leo at tumayo. Iniharap niya ang kanyang sarili kay Gabriel. "Ako po, Sir Gabriel." Ang boses ni Maya ay tila nagmumula sa isang malayong lugar. Walang emosyon, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit ng mga salita. "Ako po ang may pakagagawa nito. Nakita ko po ang susi niyo sa mesa. Wala pong kinalaman ng bata." Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang sirena na tuloy-tuloy sa background. "Ate Maya, huwag!" Pabulong na hikbi ni Leo. Sinusubukang hilahin ang damit ni Maya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Maya para pigilan siyang magsalita. Bumagsak ang balikat ni Gabriel. Ang lalaking laging nakatayo ng tuwid, tila pinabagsak ng isang hindi nakikitang suntok. Tiningnan niya si Maya na parang isang estranghero. Hindi ang pera ang ikinagagalit niya, kundi ang pakiramdam ng pagkakanulo mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga anak at ng kanyang puso. "Bakit, Maya?" Ang boses ni Gabriel ay basag. "Binigay ko sa inyo ang lahat. Minahal ko kayo. Bakit mo ito ginawa?" Hindi makasagot si Maya. Ibinaling na lamang niya ang kanyang tingin sa sahig upang hindi makita ang luha sa mga mata ng CEO. "Guard!" Sigaw ni Valerie na puno ng tagumpay. "Tawagan niyo ang pulis. Ipakulong ang babaeng ito." Habang inilalabas si Maya ng mga pulis mula sa mansyon, bitbit lamang ang kanyang sariling damit. Si Leo ay nakatingin mula sa bintana, tahimik na humihikbi. Si Gabriel naman ay naiwan sa kanyang opisina, nakatingin sa maliit na pelos na kahon na naglalaman ng gintong kwintas na hindi na niya kailanman maibibigay. Ibinato niya ang kahon sa pader at ang tunog ng pagkabasag nito ay kasabay ng tuluyang pagkawasak ng isang pangarap na pamilya. Lumipas ang magdamag na parang isang bangungot na ayaw magising. Ang malaking mansyon ng mga Santillan ay binalot ng isang katahimikang mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ang mga tawanan ni Nika ay napalitan ng mahinang pag-iyak. Ang mga masasayang takbuhan ni Leo ay napalitan ng mga mabibigat na hakbang. At ang presensya ni Maya, na nagsilbing ilaw at init ng tahanang iyon, ay tuluyan ng naglaho. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Gabriel sa sahig, nakasandal sa pader kung saan niya ibinato ang kahon ng kwintas. Ang mga piraso ng basag na kahon at ang kumikinang na gintong puso sa gitna nito ay tila isang metapora ng kanyang durog na puso. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Bakit, Maya? Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa sa anumang pagkalugi sa negosyo na naranasan niya. Samantala, sa kwarto sa itaas, si Leo ay nakaupo sa tabi ng kuna ni Nika. Pilit na pinatatahan ang umiiyak na kapatid. Ngunit ang bawat hikbi ni Nika ay tila isang suntok sa dibdib ni Leo. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang balikat. Dahil sa kanya, nawala si Ate Maya. Dahil sa kanya, nasira ang kanilang munting pamilya. Hindi na niya kinaya. Dahan-dahang tumayo si Leo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang lukot-lukot na piraso ng papel na ibinigay ni Lorna, ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Mahigpit niya itong hinawakan at naglakad palabas ng kwarto, patungo sa opisina ni Gabriel. Naabutan niya si Gabriel na nakatulala pa rin sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang maliliit na paa ay halos walang ingay. Tumayo siya sa harap ni Gabriel at iniabot ang papel. "Sir Gabriel!" Ang boses niya ay basag. Tumingala si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kinuha niya ang papel at binasa ito. "Kunin mo ang ginto sa kwarto ng boss mo. Kung hindi, papatayin ko ang kapatid mo." Paulit-ulit na binasa ni Gabriel
ang mga salita. Ang bawat letra ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ay isang liwanag na tumagos sa kadiliman ng kanyang pagdududa at ipinakita sa kanya ang isang katotohanang masakit ngunit hindi maitatanggi. Hindi po si Ate Maya. Humahagulgol na, sabi ni Leo. Ako po ang kumuha ng susi. Kasi po natakot ako kay Mama. Ayaw po ni Ate Maya na mapunta ako sa kulungan. Ayaw po niyang mapalayo kami sa inyo kaya po inako niya ang lahat. Patawad po, Sir Gabriel. Patawad po. Napapikit si Gabriel ng mariin. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas matinding kirot. Ang sakit ng pagsisisi. Naalala niya ang mga mata ni Maya habang inaako ang kasalanan. Ang pag-iwas nito ng tingin. Ang panginginig ng kanyang mga labi. Hindi iyon ang mga kilos ng isang magnanakaw, kundi ang mga kilos ng isang martir. Isinakripisyo ni Maya ang kanyang kalayaan at pangalan para protektahan ang isang batang hindi niya kadugo. Isinakripisyo niya ang lahat para sa kanila. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong ni Gabriel sa sarili. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay puno ng bagong determinasyon. Tinawagan niya ang kanyang piloto. Ihanda mo ang chopper. Aalis tayo ngayon din. Sa loob lamang ng kalahating oras, lumapag ang helicopter sa pinakamalapit na helipad sa presinto kung saan dinala si Maya. Tumakbo si Gabriel sa loob. Ang kanyang mamahaling suot ay hindi na alintana. Sa isang malamig at madilim na selda, nakita niya si Maya. Nakaupo ito sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit mayroon pa ring dignidad. Maya, tawag ni Gabriel mula sa labas ng rehas. Nagangat ng tingin si Maya. Sa pagkakita niya kay Gabriel, mas lalo siyang napaiyak. Umalis na po kayo, sir. Huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hinawakan niya ang malamig na rehas na bakal. Alam ko na ang lahat, Maya. Alam ko na ang ginawa mo para kay Leo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil nagduda ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka ng ganito. Hindi makapagsalita si Maya. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo muli, Maya. Hinding-hindi na. Pangako ni Gabriel habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Ilalabas kita rito at pagkatapos, ilalaban natin sila. Magkasama. Ilang sandali pa, dumating ang mga abogado ni Gabriel. Sa lakas ng kanyang impluensya at sa bagong ebidensya, mabilis na napawalang bisa ang mga kaso laban kay Maya. Pagbukas ng selda, hindi na nag-atubili si Gabriel. Pumasok siya at niyakap si Maya ng mahigpit. Tila ba ayaw na niya itong pakawalan pa? Habang palabas sila ng presinto, hawak-hawak ni Gabriel ang kamay ni Maya. Ang malamig at magaspang na marka ng posas sa pulsuhan ni Maya ay isang paalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Itinaas niya ang kamay ni Maya at marahang hinalikan ang pulang marka. Isang halik na puno ng pagsisisi, pasasalamat, at isang pangakong babawi siya sa lahat ng sakit na idinulot niya. Pagkasakay sa sasakyan, kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal assistant. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may isang nagbabagang galit na handa ng maningil. Hanapin mo ang lahat ng negosyo ng pamilya ni Valerie. Malamig na utos ni Gabriel. I want you to use every resource we have. Wasakin mo silang lahat. Ngayon na. Ito na ang simula ng kanyang ganti. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay napuno ng nakasisilaw na ilaw, magagarang damit, at mga boses ng mga piling tao sa lipunan. Ipinagdiriwang ni Valerie ang kanyang kaarawan. Isang extravaganteng party na puno ng mga investor, politiko, at mga kilalang personalidad. Nakatayo siya sa gitna ng silid, umiikot-ikot sa kanyang mamahaling gown at ipinagmamalaki ang kanyang engagement ring.
Akala niya, sa gabing iyon, siya ang pinakamakapangyarihang babae sa silid. At syempre, nais kong pasalamatan ang aking mapapangasawa, si Gabriel Santillan, sa lahat ng suporta niya. Saad ni Valerie sa kanyang speech, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki. Hindi magtatagal, magiging ganap na akong Mrs. Santillan at sisiguraduhin kong lalago pa ang aming imperyo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, ang pinto ng ballroom ay biglang bumukas. Ang lahat ng mata ay napatingin doon. Pumasok si Gabriel Santillan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakahawak ang kanyang kamay sa kamay ni Maya. Gulat ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki nang makita si Maya na nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng Filipiniana gown na kulay perlas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya, may isang uri ng dignidad at kagandahan sa kanya na mas nakakasilaw pa kaysa sa anumang alahas sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagtatago pa rin ng bakas ng nakaraan. Ngunit sa mga oras na yon, mayroong isang uri ng determinasyon na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Nagulat si Valerie. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang maputlang kulay at nanlalaking mga mata. Gab, anong ginagawa niya rito? Naglakad si Gabriel at Maya nang may kapayapaan sa kanilang mga hakbang, diretsong patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbagsak ng martilyo na nagtatakda ng isang bagong kaayusan. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanila. Ang bawat hininga ay tila pinipigilan. Nang makarating sila sa gitna, hinarap ni Gabriel ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad, tila isang utos mula sa isang hari. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa okasyong ito. Ngunit meron akong isang mahalagang anunsyo na kailangan kong sabihin sa harap ninyong lahat. Tumingin si Gabriel kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Simula sa gabing ito, ang kasunduan namin ni Miss Valerie Ramos ay tapos na. Wala nang magaganap na kasal. I'm breaking off our engagement. Nagulantang ang buong silid. Nagkaroon ng bulungan at ang mga tunog ng pagkabigla ay umalingaw-ngaw. Si Valerie ay halos mawalan ng ulirat. Gab, anong sinasabi mo? Sinisira mo ang buhay ko. Ang buhay mo, Valerie, ay ikaw ang sumira, malamig na sabi ni Gabriel. At ngayon, oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Senyales ni Gabriel sa isang waiter at sa isang iglap, bumaba ang ilaw ng ballroom at isang malaking screen ang lumabas mula sa itaas. May lumabas na video, isang security footage mula sa pribadong opisina ni Gabriel. Kitang-kita roon si Valerie na palihim na naglalagay ng susi sa mesa bago ang insidente. Kasunod nito ay isang audio recording, ang usapan ni Valerie at Lorna sa bar, kung saan kinukonsente niya ang pagkidnap sa mga bata at ang paggamit ng maling ebidensya para pagbintangan si Maya. Ang mga tinig ni na Valerie at Lorna ay malinaw na naririnig sa buong silid. Ang kanilang mga tawa na puno ng kasakiman, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga salita na puno ng pagkamuhi sa mga bata at kay Maya. Ang lahat ay nakasulat sa hangin, hindi na kayang itago pa. Nang matapos ang video, nagbukas ang ilaw. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Valerie, hindi na ng paghanga, kundi ng pagkasuklam. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pamilya na nakatayo sa isang sulok ay nakita rin ang pagbagsak ng kanilang mga kumpanya sa stock market sa kanilang mga telepono, gawa ng mabilis na aksyon ng mga abogado at team ni Gabriel. Hindi totoo yan, sigaw ni Valerie, pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng kanyang ama. Paninira lang yan. Gab, you can't do this to me. Ngunit hindi na siya pinansin ni Gabriel.
Tumingin siya kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad. Maya, hindi ko sana hinayaan na masaktan ka ng ganito. Okay lang po, Sir Gabriel. Malambing na sabi ni Maya. Ngunit nang tumingin siya kay Valerie, may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi ang kaligayahan ng paghihiganti, kundi ang kalungkutan sa isang kaluluwang nabubulag ng pera at inggit. Sinubukan ni Valerie na lumapit kay Gabriel, lumuhod at humagulgol. Gab, please, hindi ako ang gumawa niyan. Patawarin mo ako. Babalik ako sa iyo. Ngunit naglakad lang si Gabriel at Maya, hindi na lumingon. Maya-maya, dumating ang mga pulis at pinusasan si Valerie. Ang kanyang mga paghihimagsik ay walang nagawa. Habang inilalabas si Valerie mula sa ballroom, ang kanyang hiyaw ay tila isang huling hininga ng isang nagwawasak na imperyo. Sa labas, sa gitna ng mga nagkukumpulan na reporter, si Gabriel ay huminto. Inabot niya ang mikropono mula sa isang reporter. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito sa dugo. Hindi ito sa kayamanan. Ito ay sa pusong piniling magmahal, magprotekta at manatili kahit sa pinakamadilim na panahon. Tumingin siya kay Maya at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Simula ngayon, ako at si Maya ay magkasama sa pagpapalaki kina Leo at Nika. Sila ang aming pamilya at wala nang sinumang makakasira sa amin. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-react. May kislap ng mga kamera, may mga bulungan ng paghanga. Ngunit sa gitna ng kanilang mga ngiti, isang reporter ang tumanggap ng isang tawag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sir Gabriel, may balita po. Ang boses ng reporter ay nanginginig. Si Lorna, nakatakas po sa kulungan. At base po sa mga CCTV footage, nakita po siya sa paligid ng inyong mansyon kanina. May dala po siyang kutsilyo. Biglang nanigas si Gabriel. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala, napalitan ng isang maputlang kulay. Ano? Walang ano-ano. Isang tawag ang pumasok sa telepono ng isa sa mga bodyguard ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding gulat at takot. Sir Gabriel, si Lorna, sinugod niya po ang mansyon. Nakaakyat po siya sa kwarto ni Nika. Mayroon pong patay na security guard sa gate. Kinuha niya po si Nika. Ang hiyaw ng takot ay umalingaw-ngaw. Ang ngiti ni Maya ay biglang nawala. Ang kanyang puso ay parang binagsakan ng langit at lupa. Ang liwanag ng sandali ay biglang napalitan ng isang nakakapanindig balahibong dilim. Ang malaking ballroom na kanina lamang ay puno ng kislap at tawanan ay biglang nabalot ng gulat at kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimulang magtakbuhan palabas. Ang bawat isa ay abala sa sarili nilang kaligtasan. Ngunit para kina Gabriel at Maya, tila huminto ang mundo. Ang mga salita ng reporter, nakatakas. May kutsilyo, kinuha niya si Nika. Ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanilang mga tenga. Mas matindi pa sa anumang tunog ng sirena. Ang mukha ni Gabriel ay namutla. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho sa bilis ng kidlat. Huwag kayong mag-alala, Maya. Hindi niya magagawa ang gusto niya. Tatawagan ko ang lahat ng pulis, lahat ng security. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, nagkaroon ng isang kakaibang pagbabago sa mga mata ni Maya. Ang takot ay napalitan ng isang apoy na puno ng matinding determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang palad. Hindi na natin kayang maghintay pa, Sir Gabriel. Ang boses ni Maya ay malamig, ngunit puno ng panginginig. Alam ko kung saan siya pupunta. Naalala niya ang narinig niyang bulong ni Lorna dati. Ang pinag-uusapan nito sa telepono. Isang lumang bodega sa tabi ng pantalan. Ang tagpuan ng mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Isang lugar na puno ng dilim at panganib. Maya, hindi ka pwedeng pumunta doon. Mapanganib. Pagpigil ni Gabriel, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makasagot, tumakbo na si Maya.
Hindi niya inalintana ang kanyang mamahaling gown, ang kanyang mga takong na hindi angkop sa pagtakbo at ang pagmamadali ng mga tao sa paligid. Ang tanging nasa isip niya ay si Nika, ang kanyang maliit na Nika na ngayon ay nasa kamay ng isang halimaw. Nakarating si Maya sa parking lot. Nakita niya ang isang kotse ni Gabriel na nakaparada malapit sa exit. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto, umupo sa driver's seat at pinaandar ang makina. Wala siyang karanasan sa pagmamaneho ng ganitong uri ng sasakyan, ngunit ang kanyang puso ay nagtutulak sa kanya. Nisa, anak, huwag kang matakot, bulong ni Maya habang tinatapakan ang accelerator. Ang kanyang bawat hinga ay isang panalangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangakong hindi na niya hahayaang may mawala pang anak sa kanya. Ang mga alaala ng kanyang sariling sanggol na nawala ay nagbalik. Nagbigay sa kanya ng isang matinding lakas na hindi niya alam na taglay niya. Samantala, naiwang nakatulala si Gabriel sa ballroom. Nang ma-realize niya ang ginawa ni Maya, agad siyang tumakbo palabas. Maya! Maya! Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang pulang ilaw ng kotse na mabilis na lumalabas sa parking lot. Agad siyang tumakbo sa sariling kotse at pinasibad ito. Sumusunod sa mga ilaw ni Maya. Sa gitna ng rumaragasang traffic at ng muling pagbuhos ng ulan, naramdaman ni Gabriel ang isang matinding takot na dumapo sa kanyang puso. Takot para kay Nika, takot para kay Leo, ngunit higit sa lahat, takot para kay Maya, ang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Lorna, kung saktan mo lang sila, papatayin kita, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Samantala, sa isang lumang bodega sa gilid ng pantalan, nakita ni Lorna ang mga ilaw ng paparating na sasakyan. Hawak niya si Nika na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Ang sanggol ay nakabalot sa isang maruming kumot, nanginginig sa ginaw. Sa isang kamay, may hawak siyang isang matalim na kutsilyo. Humanda ka, Gabriel Santillan, bulong ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at kasakiman. Dito mo babayaran ang lahat. Nang makalapit ang kotse ni Maya sa bodega, pinatay niya ang makina. Lumabas siya, ang kanyang gown ay basa na sa ulan, at ang kanyang mga takong ay lumulubog sa putik. Ang bodega ay madilim. Ang tanging ilaw ay mula sa sirang bumbilya na nakasabit sa itaas. May amoy ng kalawang, basurahan, at kakaibang kemikal na nagdulot sa kanya ng kaba. Lorna, ibalik mo si Nika, sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may awtoridad. Mula sa dilim, lumabas si Lorna. Hawak pa rin niya ang kutsilyo at ang kanyang nangisi ay tila sa isang demonyo. Maya, ikaw lang? Akala ko ba kasama mo ang mayaman mong amo? Mukhang wala siyang pakialam sa'yo, ano? Huwag mong idamay si Nika sa galit mo. Bitawan mo siya. Dadamay ko sila. Lahat ng ginawa mo, lahat ng yaman ni Gabriel, babayaran ko sa buhay ng mga batang ito. May dala ka bang pera? Kung wala, paalam na sa paborito mong sanggol. Itinaas ni Lorna ang kutsilyo at ang kislap ng talim ay tila isang babala. Nanindig ang balahibo ni Maya. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding lakas na nagmumula sa kanyang puso. Nang biglang sumilay ang isang muling kidlat sa labas at sa isang iglap ng liwanag, nakita ni Maya ang mga mata ni Nika. Ang mga matang iyon ay puno ng pagmamakaawa, pag-asa at pagtitiwala sa kanya. Hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng matinding galit. Sa loob ng madilim at lumang bodega, ang hangin ay naging mabigat sa amoy ng kalawang at luma. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero
ay tila tunog ng isang mabilis na orasan na nagpapaalala kay Maya na wala na siyang oras. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang bumbilyang pasuray-suray ang liwanag, nakatayo ang demonyong si Lorna. Hawak niya si Nika sa isang bisig, habang ang isa pang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang kutsilyong kumikinang tuwing tinatamaan ng liwanag. "Ibigay mo sa akin ang pera, Maya. Alam kong dala mo yan." Bulyaw ni Lorna, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang isang itim na bag na nakuha niya sa kotse ni Gabriel. "Ito ba ang gusto mo, Lorna? Narito ang lahat ng hinihingi mo. Kunin mo na ito. Huwag mo lang saktan ang bata." Dahan-dahang lumapit si Lorna. Ang kanyang nangisi ay tila sa isang gutom na hayop. Ngunit nang maabot niya ang bag at buksan ito, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa kagalakan patungo sa isang matinding puot. Ang loob ng bag ay punong-puno lamang ng mga lukot na papel at lumang dyaryo. "Niloloko mo ba ako?" hiyaw ni Lorna. Kasabay ng kanyang galit ay ang mabilis na pag-angat ng kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Ngunit sa sandaling iyon, ang Maya na mahinhin at laging nakayuko ay biglang naglaho. Sa bawat hagupit ng ulan, naramdaman ni Maya ang apoy na nagmumula sa kanyang puso. Ang apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Sa isang mabilis na galaw, hindi siya umatras. Sa halip, sumugod siya. Dahan-dahang dumapo ang palad ni Maya sa pisngi ni Lorna nang may matinding lakas. Ang tunog ng sampal na yon ay umaling-awngaw sa buong bodega. Isang tunog na nagtatapos sa mahabang panahon ng pananahimik at pagtitiis ni Maya. Hindi pa nakakabawi si Lorna nang muling sumigaw si Maya. "Wala kang kwentang ina. Hindi mo kailanman naging anak si Nika at si Leo. Sila ay hindi gamit na pwede mong ibenta." Sigaw ni Maya. Hinawakan niya ang braso ni Lorna na may hawak na kutsilyo at nagkaroon ng isang marahas na batlon sa pagitan ng dalawang babae. "Akin ang mga batang yan. Dugo at laman ko sila." Rumesponde si Lorna. Pilit na itinutusok ang kutsilyo kay Maya. "Ang pagiging ina ay wala sa dugo, Lorna. Nasa puso yan, at ang puso mo ay matagal nang nabulok." Ang boses ni Maya ay puno ng otoridad. Sa gitna ng kanilang paglalaban, mabilis na nakabitawan ni Lorna si Nika. Ang sanggol ay dahan-dahang gumulong sa sahig. Akma namang sasaksakin ni Lorna si Maya sa likuran ng biglang bumukas ng marahasang pinto ng bodega. "Maya!" Ang sigaw ni Gabriel ay tila isang bagyo na pumasok sa silid. Nakita ni Gabriel ang kutsilyong pababa na sa likod ni Maya. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Maya palayo at siya ang humarap sa patalim. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa braso ni Gabriel nang tamaan siya ng kutsilyo ni Lorna. Ang dugo ay nagsimulang tumulo, ngunit hindi siya natinag. Gamit ang kanyang kabilang kamay, malakas niyang itinulak si Lorna palayo hanggang sa bumagsak ito sa tumpok ng mga kahoy na kasing tigas ng kanyang puso. Kasabay nito ang pagdating ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ng kanilang mga sasakyan ay nagbigay ng kulay sa madilim na paligid. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang bodega. Si Lorna, na wala ng takas, ay muling nagwala, sumisigaw ng mga sumpa at masasamang salita habang pilit na pinupusasan. "Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Akin ang mga batang yan." Ang hiyaw ni Lorna ay unti-unting lumayo habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Naiwan sa loob ng bodega sina Gabriel, Maya at ang maliit na si Nika. Mabilis na binuhat ni Maya ang sanggol, tinitignan kung may anumang galos ito. Nang marinig niya ang mahinang yak ni Nika, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy. Napatingin si Maya kay Gabriel. Nakita niya ang braso nito na duguan. "Sir Gabriel!" "Ang sugat niyo." Mabilis na lumapit si Gabriel sa kanila. Sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, ang unang ginawa niya ay ang ilagay ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng mga mata ni Nika.
Ayaw niyang makita ng sanggolang dugo, ang karahasan, at ang gulo ng mundong ito. Huwag niyo akong alalahanin, Maya. Ang mahalaga ay ligtas kayong dalawa, mahinang sabi ni Gabriel. Kahit na namumutla sa pagkawala ng dugo, mayroon siyang isang payapang ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan silang lumabas ng bodega sa gitna ng tumitigil ng ulan. Ang sariwang hangin ng madaling araw ay tila isang tanda ng bagong simula. Pinanood nila ang pag-alis ng sasakyan ng pulis na lulan si Lorna. Isang kwaivat na sa wakas ay hindi na muling makakasakit sa kanila. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ng mga medical responders, naramdaman ni Maya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Iyon ay ang kamay ni Gabriel. Sa gitna ng dilim at sakit, natagpuan nila ang isang uri ng liwanag na hinding-hindi na kayang nakawin ng sinuman. Ang kanilang paghinga ay sabay na humahanap ng kapayapaan, habang ang puso ni Nika ay dahan-dahang tumitibok ng normal sa loob ng yakap ni Maya. Ang laban ay tapos na, at ang tunay na paghilom ay magsisimula na rin. Ang amoy ng gamot at malinis na linen sa loob ng ospital ay hindi na nagdulot ng takot kay Maya. Sa halip, ito ay naging simbolo ng kaligtasan. Sa loob ng isang pribadong silid, ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatagos sa puting kurtina, nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Gabriel na mahimbing na natutulog. Ang kanyang braso ay balot ng benda, ngunit ang kanyang paghinga ay kalmado at malalim. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Maya. Hindi siya umalis sa tabi ni Gabriel simula nang dalhin ito sa operating room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gabriel. Tila ba natatakot siya na kapag sumitaw siya ay mawawala ang lahat ng ito na parang isang panaginip. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na kama para sa mga bata, mahimbing ding natutulog sina Leo at Nika. Sa wakas, ang buong pamilya ay nasa ilalim ng isang bubong na ligtas at payapa. Dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Maya. Pagod. May mga bakas ng tuyong luha, ngunit puno ng pagmamahal. Maya, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos. Sir Gabriel, gising na po kayo. Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Ngunit pinigilan siya ni Gabriel sa pamamagitan ng mahinang pagpiga sa kanyang kamay. Huwag na muna. Gusto ko lang na nandito ka. Huwag mo na akong tatawaging sir, Maya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na ako basta amo sa'yo. Ngumiti si Maya. Ang mga luha ng kagalakan ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Opo, Gabriel. Maya, asawa ko. Sabi ni Gabriel, ang salitang iyon ay lumabas ng may natural na tamis sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Bago ko na-realize na kayo ang tunay kong kayamanan. Mula ngayon, wala nang iiyak, wala nang matatakot. Lumipas ang ilang linggo, at ang katarungan ay dahan-dahang gumulong. Sa loob ng isang masikip at mainit na silid ng hukuman, binasa ang hatol. Si Lorna ay hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa kidnapping. Tongtien, pakuijit ngoy. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardya palabas, ang kanyang mga sigaw ay wala ng talab. Wala nang naniniwala sa kanyang mga laro. Si Valerie naman ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang pamilya ay nagdeklara ng bankruptcy at siya ay nahaharap sa mga kaso ng fraud at pagkakasabwat sa krimen ni Lorna. Ang pinakamahalagang bahagi ng araw na yon ay nang tawagin sina Gabriel at Maya sa harap ng huwes para sa huling pirmahan, ang mga dokumento ng legal adoption para kina Leo at Nika. Inaatasan ng korte na mula sa araw na ito, sina Leo at Nika ay opisyal ng mga anak ni Gabriel Santillan at Maya de la Cruz Santillan sa ilalim ng batas, saad ng huwes. Hindi na napigilan ni Leo ang kanyang sarili. Tumakbo siya at yumakap sa binti ni Gabriel habang si Nika ay karga-karga ni Maya. Ang bata ay tumingin kay Maya nang may mga matang nagniningning. Mama? Pwede na po ba kitang tawaging Mama?
nabitawan ni Maya ang panulat sa sobrang emosyon. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Leo. Oo, anak. Ako ang mama mo at hinding-hindi kita iiwan. Bumaling si Gabriel kay Maya. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang kwintas na nabasag noon. Ito ay isang singsing na may simpleng brilyante, kumikinang tulad ng pag-asa sa kanilang mga puso. Maya, ikaw ang nagturo sa akin na ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi tungkol sa kung sino ang kasama mo, sabi ni Gabriel, habang dahan-dahang lumuluhod sa isang tuhod. Ayaw ko lang na maging nanay ka ng mga bata. Gusto ko na maging asawa kita habang buhay. Maya, gagawin mo ba akong pinakamaswerteng lalaki sa mundo? Will you marry me? Ang buong silid ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Maya na tila isang mabilis na tambol. Tumingin siya kay Leo na tumatango ng may malaking ngiti at kay Nika na humahagikik. Opo, Gabriel, opo, sagot ni Maya sa gitna ng kanyang mga hikbi ng kaligayahan. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Maya at kasunod nito ay isang mahaba at matamis na yakap na nagbubuklod sa kanilang apat. Ang mga tao sa loob ng courtroom ay nagsimulang magpalakpakan, isang tunog ng tagumpay laban sa lahat ng pait at hirap. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, hawak-hawak ni Gabriel ang kamay ni Maya. Ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng basbas sa kanilang bawat hakbang. Ang dating CEO na laging nagmamadali ay dahan-dahan na ngayong naglalakad. Ninanamnam ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya. Ang sugat sa braso ni Gabriel ay mag-iiwan ng pilat at ang mga alaala ng hirap ni Maya ay mananatili sa kanyang isip. Ngunit ang mga pilat na yon ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng kanilang katatagan. Ang unos ay lumipas na at ang bahaghari ay tuluyan ng sumilay sa kanilang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Santilla na dati ay kasing lamig ng yelo at kasing tahimik ng isang libingan. Ngayon ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong mga makukulay na ilaw ng Pasko. Ang amoy ng sariwang pino mula sa dambuhalang Christmas tree ay humahalo sa masarap na samyo ng bagong lutong bibingka at hamon na nanggagaling sa kusina. Hindi na ito isang museo ng yaman. Ito ay isa na ngayong tahanan na puno ng buhay. Sa gitna ng sala, makikita ang isang malaking frame ng larawan na nakasabit sa itaas ng chimenea. Hindi ito painting ng isang tanyag na artist, kundi isang litrato nina Gabriel, Maya, Leo at Nika na magkakasamang tumatawa sa dalampasigan. Ang bawat ngiti sa larawang yon ay tunay, walang bahid ng takot o pagkukunwari. Si Maya ay abala sa pag-aayos ng hapagkainan para sa Noche Buena. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestido. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kapayapaan. Wala na ang mga anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa bawat paggalaw niya, kumikinang ang singsing sa kanyang daliri. Isang tanda ng pangakong tinupad ni Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likuran at niyakap si Maya sa baywang. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ninanamnam ang amoy ng banila at pag-ibig na nagmumula rito. Everything is perfect, Maya, bulong ni Gabriel. Salamat sa pagdala ng Pasko sa buhay ko. Humarap si Maya at hinawakan ang mukha ni Gabriel. Salamat din dahil pinili mong manatili, Gabriel. Pinili mong maging pamilya namin. Maya-maya pa ay narinig ang mabilis na yabag ng maliliit na paa mula sa pasilyo. Si Leo, na ngayon ay masigla at mabilog na ang mga pisngi, ay tumatakbo habang hinahabol ang maliit na si Nika na nagsisimula ng maglakad ng mag-isa. Ang mga hagik-hik ng dalawang bata ay tila musikang nagpuno sa bawat sulok ng mansyon. Nang tumunog ang malalakas na kampana ng simbahan sa malayo, hudyat na 12:00 na ng hating gabi, ang pamilya ay nagtipon-tipon sa gitna ng sala. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Maya ang isang malalim na uri ng pagpapatawad.
Hindi para kay Lorna, kundi para sa kanyang sarili at sa malupit niyang nakaraan. Ang lahat ng pait ay natunaw na sa tamis ng kasalukuyan. Isang mahalagang tradisyon ng mga Pilipino ang naganap. Lumapit si Leo, kinuha ang kamay ni Gabriel at Maya at maingat na idinikit sa kanyang noo. "Mano po, Papa? Mano po, Mama?" sabi ng bata nang may malaking ngiti. Sumunod din ang maliit na si Nika na inaalalayan ni Gabriel ang munting kamay nito para mag-bless. "God bless you mga anak," sabi ni Maya habang hinahalikan sila sa noo. Nakatayo silang apat sa tapat ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga paputok na nagbibigay ng kulay sa madilim na langit ng Maynila. Sa sandaling iyon, ang mensahe ng kanilang kwento ay naging malinaw tulad ng mga bituin sa itaas. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga pusong piniling magsakripisyo, magtiwala at magmahal nang walang kondisyon. Natagpuan na nila ang kanilang kapayapaan, natagpuan na nila ang kanilang tahanan, at sa bawat tibok ng kanilang mga puso, ang bagong simula ay patuloy na magliliwanag kasing liwanag ng bituin sa ibabaw ng kanilang Christmas tree.